Mendoza. Magandang araw po, Ate Abby. Ako nga po pala si Rio. Ang ikikwento ko po ngayon ay tungkol sa kapitbahay kong sobrang nakakabighani. Pero napaka-misteryoso din itong babae. Ako po ay laking Mindanao at nakatira po malapit sa bundok. Medyo may kalayuan ito sa syudad kaya minsanan lang din kaming makababa ng bayan. Ang bawat bahay sa lugar namin ay halos ilang metro din ang pagitan. Hindi na nga halos nagkikitaan ng mga tao doon dahil sa layo ng agwat ng bawat bahay. Pero may isang bahay malapit sa paanan ng bundok ang nakaagaw ng aking pansin. Dahil sa tagal kong nakatira sa bundok, ay ngayon ko lang nakita ang bahay na iyon, kung saan nakatira ang napakagandang babae. Ito yung babaeng nabighani ako sa taglay na ganda. Marami din naman akong nakikitang babae sa amin. Pero bukod tangi talaga itong babaeng bagong salta sa lugar namin. Napakaganda ng mga mata at hugis ng mukha nito. Pero sa likod ng napakaamo nitong mukha ay napaka-misteryoso din ito. Siguro ay nasa 18 hanggang 20 ang edad nito. Napakabata pa talaga. Kaya laki din ang aking pinagtataka dahil lagi itong mag-isa sa bahay nila. Niwala pa akong nakitang may kasama itong ibang tao, kahit mga magulang nito. Lagi ko kasi sinisilip mula sa malayo ang bahay ng misteryosong babae. Nagbabaka sakali na masilayan ko ito. Isang hapon, habang ako ay papauwi galing sa aming sakahan, ay sinadya kong daanan ng bahay ng magandang babae. Habang ako ay papalapit, ay nakita kong nakadungaw ito sa kanyang bintana. Pinagmasdan ko ito mula sa malayo at talagang nakakabighani ang ganda nito. Nakatingin ito sa malayo hanggang sa bigla itong napalingon kung saan ako nakapwesto. Nagulat ako at natigilan dahil sa paglingon nito sa akin. Pero ginawa kong malaking tsansa iyon para malapitan ito at makipagkilala. Nginitian ako nito at ngumiti din ito pabalik sa akin. Kaya naman, nagdahan-dahan na din akong lumapit dito. Ako nga pala si Rio, magandang binibini. Sambit ko dito. At sumagot naman ito ng, ako naman si Martha. Kahit nahihiya ako, ay tinanong ko dito kung bakit mag-isa lang ito lagi sa bahay. Dahil sa tuwing ako ay daraan sa gawin nila, ay siya lagi ang aking nakikita. Sagot naman nito ay wala daw siyang kasama at ulila na daw siya. At bigla kong tinanong kung hindi ba siya natatakot, lalo na't nasa bundok ang bahay niya. Umiling lang ito at ngumiti ng bahagya. Sa haba ng aming pintuhan, ay inaya ko nitong pumasok sa loob ng bahay para uminom ng tubig. At pumayag naman ako. Siyempre, iniisip ko na mapapalapit ang loob ko sa magandang babae. Ngunit pagkapasok ko ng bahay nito, ay nagulat ako dahil wala kahit isang gamit sa loob nito. Maliban lang sa maliit na gaserang nasa sulok ng bahay. Napatanong ako bigla na kung bakit wala ito ni isang kasangkapan sa loob ng bahay. Pero ang tanging naisagot niya lang sa akin ay hindi daw siya mahilig sa mga kagamitan. Kaya hindi ko na rin ito inusisa pa. Masaya ako ng mga oras na iyon
dahil unti-unti na akong napapalapit sa napakagandang babae. Marami kaming napagkwentuhan, pero may ilan sa mga tanong ko ang hindi nito sinasagot. Napaka-misteryoso talaga ni Martha, kaya mas lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Araw-araw ay lagi ko na siyang binibisita sa bahay nito. Hanggang sa dumating ang araw na napaamin na ako sa aking nararamdaman, na tila nahuhulog at napapamahal na ako sa kanya. Pero nagalit si Martha sa sinabi kong umiibig na ako sa kanya. Hindi daw kami para sa isa't isa dahil magkaiba daw kami. Naguguluhan ako sa mga sinasabi nito. Alam kong misteryoso siya, pero tila mas may malalim pa itong nililihim sa akin. Kinabukasan ay dumalaw ako ulit kay Martha para humingi ng pasensya dahil sa pag-amin ng aking pag-ibig sa kanya. Pero nung araw din na iyon ay wala ito sa bahay niya. Nalungkot ako at natakot na baka nagalit na ito sa akin. Ilang araw din ako nagpabalik-balik sa bahay ni Martha, pero hindi ko na ito muling pang nakita. Lagi ko siyang hinahanap dahil hindi na siya mawala sa isip ko. Alam kong mahal ko na siya, pero tila mabibigo lamang ako dahil iniwan ako agad ni Martha. Kung may babalik lang sana, ay hindi ko na lang sinabi ang aking nararamdaman para hindi na siya umalis pa. At habang ako ay nakaupo sa labas ng bahay ni Martha, ay nakita ko ng aming kapitbahay na si Mang Karsing. Tinanong ako nito kung ano ang ginagawa ko sa harap ng malaking puno. Kumunot ang aking noo dahil wala namang puno sa aking tinatambayan noong mga oras na iyon. Tinanong ko si Mang Karsing kung anong puno ang sinasabi nito. Pero tila kinilabutan ako nang sinagot niyang, "Ayan oh, puno ng sampagita." Nilingon ko ang tinuro ni Mang Karsing na puno at nagulat ako nang biglang wala na doon ang bahay ni Martha. Nagtaka ako at tinanong si Mang Karsing kung saan napunta ang bahay na kanina lamang ay pinasok niya para tingnan kung nasa loob si Martha. Tila naman naguluhan si Mang Karsing dahil hindi pa raw nagkakaroon o natatayuan ng bahay sa gawin ng puno ng sampagita. Nakaramdam ako ng takot at kilabot dahil ilang beses na din ako pabalik-balik sa lugar na ito para bisitahin si Martha. At napaisip ako bigla na kaya pala napaka-misteryosong babae ni Martha at kakaiba ang angking ganda nito. Isa pala itong engkanto. Bagamat kahit ganon, ay masaya akong nakilala ko ang isang misteryoso at nakakabighaning babaeng si Martha. At shout out na din po sa isa nating tagapanood at tagapakinig kay Lolo Gio ng Giovanni PH. Salamat po, Lolo Gio.